Pilipinas, kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao sa mga ka-coffee natin. Nakikinig po abroad, magandang araw po sa inyo. Mabigat na tao po ang ipinadala ni Pangulong Bongbong Marcos dyan po sa Czech Republic para areglohin. Tama ba yung term? O makipagkasundo sa Czech Republic at maibalik na po si Zaldico dito sa Pilipinas. Harry Roque, kala ko ba hindi nahuli? Bakit papunta na po si DOJ Secretary? At papunta na po yung mga high-ranking government officials, particularly po ng DFA at ng DOJ. Bakit papunta na sila sa Czech Republic kung wala naman silang gagawin doon? Roque, kala ko ba hindi nahuli? Uy, nahuli ka namin. Ikaw ang nahuli namin. Una, mamaya na ha. Itong sinasabi ko sa inyo na pupunta yung secretary po ng Department of Justice, no, si Secretary Vida, no? Frederick Vida. Ganito nangyari. Kala niya, nahuli natin si Roque dyan. Binamanbanan natin yung kanyang vlog yung kanyang content Sabi nga ang isda nahuhuli sa sarili niyang bibig. Nang una, sabi niya, yung unang lumabas na video kung may nakanood nito at maaari niyong sabihin ito kay Zaldico, yung kanyang rekomendasyon na mag-apply ng asylum. Di ba? Kumbaga, nag-vlog siya kunyari para iparating kay Zaldico na wag kang magpadala sa Pilipinas, sa halip, ikaw po mag-apply ng asylum para hindi ka madala sa Pilipinas. Di ba? Loko talaga tong damuhong humbaman na ito Imbis na payuhan ng tama itong si Zaldico, pinayuhan ng mali. Mag-apply ka ng asylum dyan, mapayapa ka dyan. Dito sa Pilipinas, ikukulong ka. Yan ang kanya suggestion Sabi niya, kung may nakanonood nito, pasabi kay Zaldico. As if, hindi sila nag-uusap. Kahapon, umamin si Humbading. Sabi niya, si Zaldico mismo ang nagsabi sa kanya na hindi siya nahuli. Ibig sabihin pala, niloloko mo yung mga followers mo na kunyari, sabihin nyo to kay Zaldico, yun naman pala, nag-uusap naman pala kayo in person. Not in person, via phone. Huy! Niloloko nyo sarili ninyo. Mga followers ni Harry Roque, niloloko kayo ni Roque, Kunyari, sabihin nyo to kay Zaldico, sinabi niya sa kanyang vlog. Yun pala, umamin kahapon na tinawagan daw siya mismo ni Zaldico para sabihin na hindi siya nahuli. Unang-una, sige kung talagang hindi nahuli si Zaldico, meron niyang lawyer Actually, insulto yung ginawa ni Zaldico sa kanyang lawyer dito sa Pilipinas. Parang Garbin, ganyan yung apelyado niyan Meron siyang lawyer, di ba? Dapat si Zaldico hingi ng advice sa kanyang lawyer. Pero disregard yung kanyang lawyer. Kay Humbading humihingi ng payo kasi international lawyer syempre, ito yung abogado, typical na abogado ng tawag doon, na manluloko, na gagawin lahat ng paraan kahit kriminal na yung kliyente niya, gagawin lahat ng paraan para hindi mapanagot. May pelikula niya yung Deadly Sins ba yan? Di ba isa doon yung mga abogado? Kasi alam na ng mga abogado na mali yung ginawa ng tao na yan, ng damuho na yan, ang gagawin, iikot-ikutan yung batas, hanapin yung loopholes para maabsuelto sila. Yan ang ginagawa nito ni Humbading dito kay Zaldico. Nag-uusap po sila. Diyan mismo nahuli si Harry Roque, nag-uusap sila. Hindi matinong tao yan. Si Roque, hindi matinong tao yan. Imbis na payuhan na umuwi ng Pilipinas, sabagay, siya nga naman di ba, nagtatago siya Si Zaldico pa kaya, di ba, kliyente niya yan, pera-pera niya yan Laki ng binabayad sa kanya dyan, marami na nakaw yan si Zaldico. Ito pa, ang ginawa pala ni Harry Roque, kaya sabi niya, inikot nila yung mga detention na posible daw pinagkakakulungan ni Zaldico. Nag-hire daw siya ng abogado, nag-hire siya ng lawyer, na nagpunta doon sa mga bilangguan na yan, posibleng detention ni Zaldico, wala raw sila nakita dyan. Ibig sabihin nun, kung di ka ba naman tanga, porkit napuntahan mong bilangguan 1, bilangguan 2, walang nakakulong na Zaldico dyan, sasabihin mo na fake news ang presidente dahil walang nakita doon. Pangalawa, kung talagang hindi nakakulong si Zaldico, pagkakataon niya na yan para asarin si Marcos. Pagkakataon niya na yan para sirain ang gobyerno. Ang pwedeng gawin ni Zaldico dyan, mag-video siya, mag-record siya ng video, nandito ako sa harap ng bahay ko elsewhere.
Hindi totoo yung sinasabi ni Marcos na ako po ay nakakulong, na ako po ay hawak ng kustodiya ng Czech Republic. Doon pa lang mapapabagsak nyo na agad ang gobyerno. Ang bilis agad yan. Lalabas agad na sinungaling si Marcos yan. Bakit hindi nyo magawa? Kumbaga, this is your perfect opportunity para sirain ang gobyerno, para sirain si Marcos. Bakit hindi nyo magawa? Kasi nakakulong nga ni... O sige, ayaw nila ng rehas. Ayaw nila sabihin na nakakulong sa rehas yan. Pag sinabi mo nakakulong, hindi lang naman rehas ang sinasabi mo dyan eh. Di ba? Parang sa Senado. Nasa detention facility ka, pero hindi rehas. Pwedeng holding area yan, pero yung kalayaan mo, hindi ka pwedeng basang lumabas. Hindi ka pinapayagan lumabas. Typical lang kasi ang sinasabi ni Roque, nakakulong. Nakakala niya typical na nasa rehas, may kasama yung ibang preso, yan ang kanyang understanding. Kapag immigration detention, pwedeng holding area lang yan eh. May mga kaibigan tayo mismo, may mga kakilala tayo, no? Na minsan nakukulong o may double checking sa ginagawa sa kanilang mga dokumento. Hino-hold sila sa isang area. Pero hindi ibig sabihin malaya siya. Hindi ibig sabihin anytime na gusto niyang lumabas, makakalabas siya. Hindi ganun yun. Sumbading. Sumbading? Ba't sumbading? Humbading. Dito pa lang magpipress con ba itong Department of Justice patungkol sa pagkakaresto ni Zaldico kung wala silang hawak na intel report na nagsasabing talagang under the custody ng Czech Republic si Zaldico. Ibig sabihin ng under the custody, hawak po nila. Regardless kung saan nakakulong yan, hawak po ng Czech authorities. Kumbaga nakatali yung manok. Alam nila kung saan pupuntahan. At hindi lang agad-agad marerelease yan kasi may proseso na pinagdadaanan. Sa tingin ninyo, bibiyahe itong si Secretary Frederick Vida sa Czech Republic kung walang ganitong senaryo? Kung malaya si Zaldico, nagbuka silang tanga dyan. Nagsayang lang sila ng salapi dyan. Pupunta sila doon, wala silang aabutan ng Zaldico. Diba? Breaking! Justice Secretary Frederick Vida emphasized Tuesday that former Congressman Zaldico is indeed, sa Tagalog, ay talagang under the Czech Republic authorities. Roque, hindi sinabi nakakulong kasi ang expectation mo lagi nakakulong sa rehas. Bagu-baguhin mo man yung words para paglabasin na hindi ka sinungaling, common sense naman yan Malinaw po na under Czech Republic authorities. So anytime kung pupuntahan yan, mapupuntahan ng Czech authorities kung saan man siya tinago o kung saan man siya nakalagak, etc. Sa madaling sabi, hindi po malaya si Zaldico sa Czech Republic. He added that the Philippine government is doing all the legal remedies to bring him back home. Complicated po ito. Again, tulad ng sinabi natin ng isang araw, wala po tayong extradition treaty with the Czech Republic, pero meron po, matutulungan po tayo ng European Union dahil nagkaroon po ng paglabag si Zaldico. Sabi ng mga tangandilis, no? Ka-coffee, anong kaso ni Zaldico? Sige. Sa Europe, ha? Illegal entry. Walang papeles, nagpunta sa bansa na yan. Kumbaga TNT sa typical na salita, no? Nagtatago, TNT, tago na tago, walang legal documents, walang proper documentation, nagstay sa isang bansa dyan sa European Union, in particular dyan sa Czech Republic. Wala bang kaso yan? Violation po yan. At pwede siyang ma-deport dyan. He added that the Philippine government is doing all the legal remedies to bring him back home. Pinapakinggan natin kanina yung press conference ng ombudsman din, no? Ni Secretary Boying Rimulya, ni Ombudsman Rimulya, no? Mukhang confident din siya na makukuha po yung jurisdiction dito kay Zaldico. At ang sinasabi niya naman, titiyakin yung due process. Yan din naman ang instruction ng ating presidente I-afford ang due process, ibigay ang due process sa kahit na sino man. Huwag natin gayahin yung style ni Duterte na walang due process. Kung gusto nilang tikluin, titikluin nila. Diba? Vida himself will leave the country to meet Czech Republic authorities regarding the matter. Kung hindi seryoso itong usapin na to, hindi ka magpapadala o hindi ipapadala ni Pangulong Marcos itong mabigat na tao na ito. Na Secretary ng Department of Justice, kung hindi complicated itong usapin na yan. Or kung hindi naninigurado itong Marcos admin na talaga mapapauwi si Zaldico at mapapanagot siya. Diba? Magpadala ka ba naman ng sekretary dyan
Coordination lang yan, pero high-level coordination. Tama tayo sa ating assumption na secretary level ang kinakailangan ipadala mo dyan. Kasi kahit papano, out of courtesy, out of respect ng Czech authorities, isipin nila, nagpadala ng secretary dito. Ibig sabihin, very important itong kaso na to. So, bigyan grant natin yan. Diba? Plus the respect of Czech Republic authorities sa presidente natin, kay PBBM. Confident po ang Department of Justice na tama ang prosesong ginagawa natin. Maraming legal process na ginagawa para mapabalik siya sa atin. Sabi po sa kanyang press conference. Ano na ngayon, Roque? Parang ano kayo parang bugbog kayo ngayon. Bugbog kayo dyan. Ang tatalino nyo, bakit di kayo makalusot? Natatalo kayo ng weak leader. Ganyan na lang ginawa nyo kay Tatay Diggs ninyo Ang gagaling, gaganda ng legal opinion. Hindi pwedeng gawin ng International Criminal Court yan. They don't have any jurisdiction, etc. Hindi pwedeng gawin ng DOJ. Hindi pwedeng gawin ng PNP yan. Ano nangyari? At the end of the day, nasaan si Digong? Nakakulong at hindi na makakabalik. Ang daming sinabing magaganda, kunyari ni Harry Roque. Ganyan din ang nangyayari ngayon. Pinapabango nila. Ginagawa nila ng magagandang terms para magbukhang mali itong gobyerno. Fake news itong sinasabi ni PBBM para yung mga tangandili sila, mapaniwala nila. Banda huli, talo din kayo. Di ba? Again, papunta na po. Ang alam ko ngayon, Tuesday, tama. Ngayon, Tuesday, ililipad na raw po papunta ng Czech Republic. Kung hindi ngayon, bukas, no? Agad-agad, pupunta na po ng Czech Republic itong si Secretary Vida, kasama po yung ilang staff, ilang personnel po ng Department of Justice at ng DFA para makipag-coordinate po dyan sa Czech Republic. Tulad ng sinasabi ko, I stick to my previous theories, no, na baka abutin po yan ng 1 to 3 months bago mapauwi itong si Zaldico. Ang importante, hawak na po ng Czech authorities, mabilis na siyang mapababalik po ng Pilipinas. Si Harry Roque hanggang ngayon, fake news pa rin ang fake news. Sila ni Maharlika, pa-live pa, puro naman kayo kasinungalingan. Mga tangandilis na lang ang naniniwala po sa inyo. Komento ang inyong opinion, reaction, dyan sa comment section. May mga gusto po kayo sabihin. Nga pala, i-shoutout ko lang pala si Kuya kanina, no? Kuya, kung nakikinig ka ngayon, kasi kanina nag-inspection po kami dyan sa Pasig River. Kasama po si Secretary Vince Dizon at si Mayor Vico Soto, no? Ang ganda ng flood control project yan, ha? Diyan sa Marikina, ha? I-shoutout ko lang, Marikina Pasig River, no? Yung kahabaan na yan, yung channel na yan, no? Si Kuya Lemor Delfin, nagkita kami dyan kanina pero hindi siya nakalapit, sayang hindi tayo nakapag-picture, no? Kuya Lemor Delfin, kung nakikinig ka man ngayon, shoutout po sa inyo, sa site ninyo kanina, nandyan siya kanina sa Pasig, no? Thank you sa pictures, pinicturean tayo at sinanda tayo ng photo. Shoutout po sa inyo at sa lahat ng ka-coffee natin na lagi nakikinig sa atin, nasaan man po kayong panig ng daigdig, sa inyong mga kind words, sa inyong mga messages. Thank you. Magkita-kita po tayo sa susunod na video, nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe. Bukas, salamat PBBM Podcast, Wednesday, meron po kaming special guest, abangan nyo po yan. Bye-bye, see you.